Haligi mo ginasa ang ato ang sandiganan, pundasyon. No nga muna bitang ang mga bata mutawag dito sa ma na muni mauna. Then say mama pa dayon pa dito na dahil sa amahan. No? Kay sila mo ay ato ang haligi. So sa haligi kakinahanglan gyud og kalig-on. Di ba? Kung magtukod kag balay, pinaka-importante una pundasyon. No, ang atong pundasyon, mao kana ang atong pagtuog pagsalig sa Ginoo. No? So, ang mga amahan, isip nga mga haligi, nagtungtong sa maayo nga pundasyon. Amen. No? Aron kita makatindog nga malig-on sa mga responsibilidad sa atong pamilya, kinahanglan kita magabarog sa solid nga pundasyon mao si Jesus. Amen. Importante para kanato mga amahan. Importante para kanato tanan aron kita makabarog no sa mga hagit sa kinabuhi, no sa mga responsibilidad nato, matagusan nato ka responsibilidad, kinahanglan kita magtindog no diha sa pundasyon nga mao si Jesus. Amen. Importante. No? Bisan pag unsa ka lig-on ang usa ka haligi, kung ang iyang pundasyon gani huyang, wala gyapoy kapuslanan. Lig-on kay mong pundasyon, pero ang gitindugan niya kay balas. No? Tikwang gyapon. No? So importante nga no, mo gini para kanato tanan, dili lang para kanatong mga man, apan kanato tanan, kitang tanan kinahanglan mo tindog sa pundasyon nga mao si Jesus. Balik kita kang Jesus ay ang pulong sa tanan niya mga pagtulunan nga ri kanato. No? So, ang mga man, isip nga mga haligi sa panimalay, importante nga kitang tanan, ang atong gitindugan, mao ang atong pagtuo nga diha ka Jesus. Amen. Diha kita magsugod. Diha kita tanan, balik kita tanan. No? Diha kita magsugod. Diha kita magbarog sa kamatuoran nga naa diha kang Ginoong Jesus. No? So, sa haligi sa panimalay, no? Dili naman usa ka haligi, no? Kita na mo balay nga usa ka haligi. Ha? Kita na mo? Langgam usa ka haligi. Kalapati. Ayan. Balay sa kalapati. No? Oh, kalapati. No? Unsa pa? Usay kay makita na to kanang makatis ito nga gagmay sa kwan. Isa ra ka yung payong. Nga kwan, moral na siya payong. No? Pero sa atong panimalay, wa kita sa atong panimalay nga usa ra ka haligi. Ha? Treehouse ra. No. No? Isip nga ang haligi po dagay kon ba? Daghan say example, sa balay na to upat man ka corners, isa ka corner, sa corner. No, depende unsa kada kay mong balay. Kung daw kay balay, siguro daghan kog kaog mga haligi. No? Apay ang buot pasabot nini nga naay lain nga aspect. Ang amahan isip usa ka haligi sa tahanan. Haligi sa panimalay. Pinakauna nga haligi nga girepresentahan sa usa ka amahan mao kini. Ang haligi sa spiritual nga pagkapangulo. No? Fathers are the pillar of spiritual leadership. No? Ang amahan, no? Mao gid siya ang nagapangulo sa iyang panimalay. Amen ba? Amen. No? So, pinakauna ako itong tanahon diya, Joshua chapter 24 verse 15. So, ang atong tanahon, no? Fathers, you are the spiritual leaders. Ikaw mo'y magdala sa imong pamilya diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. It is not the other way around. Pinumdum ko sa una nga, ibadlong ko ni Cookie, Pastora kay sayo siyang mata, kay mag-ampok. Ako'y gagok. Iya, di kong kuhanin. Huy, mata di, oy. Mag-ampo, kay kuhan niya ka, ikaw ang haligi. Ikaw ang pangulo sa among panimalay. No? So, isip mga amahan, this is one pillar nga, muna itong gibarugan. Kita mo'y spiritual leader sa atong panimalay. Kita mo'y magdala. Kita mo'y maggiya. Dili pwede nga, may unata nga, sige, panimba sa mo dito. Dili lang sa ako.
sa atong paggiya, pagpangulo sa atong panimalay, kita mo'y mag-una. Amen? Mukha ni ang atong responsibilidad, isip mga amahan. We are the pillars of spiritual leadership. Busa bitaw si Joshua, no? Sa diyang namatay na si Moses, siya na nandito, no? Nagkatibulag ang mga tao. Nagbalik na sila, simba silang mga gisimba sa dito pa sila sa pika sa suba. Mumanangingon niya dito. Busa ningon siya, apan kung dili ninyo ikalipay ang pag-alagad sa Ginoo. Ang iyang istorya ni ang mga katawan sa Israel. Kaysa may galit niya to, dili lang kay leader sa siyang family, leader siya sa ilang community sa Israel. Ato nga time siya may galit. Gignan niya, kung dili niyo ikalipay ang pag-alagad sa Ginoo, pagpili ka mo karon adlaw kung kinsa ang inyong alagaron. Nang sa mga katawan, sa gawas siyang panimalay, iyang ipapili. No, kay nga naman, giilan niya nga wala gid say kanang tawagana katungod nga mo desidar para kanila. Busa gid na niya mga katawan, iya man ni mga katawan. Pagpili mo karon kinsa inyong alagaran. Alagaran ba ninyo ang atong Dios o alagaran ninyo ang mga Diyos nga gisimba sa atong mga katigulangan sa napata sa pikas sa suba. Gid na niya dito. Pagpili ka mo karon. Giilan niya nga wala siya'y katungod sa pagdesidar para kanila. Apan usay ang gingon. Apan alang kanako, apan ako o ang akong pamilya mo alagad sa Ginoo. Ipapili niya ang mga tauhan dito. No, wala ko'y otoridad sa inyo. Kung di mo ganan mga alagad sa Ginoo, pili mo karon. Apan alang kanako o ang akong panimalay, kami mga alagad sa Ginoo. Nibarog siya sa iyang katungdanan, isip nga spiritual leader sa iyang panimalay. Wala niya pangutana yung asawa. Ikaw, ganahan pa ka mo simba sa Ginoo? Wala niya pangutana yung anak. Naman dito akong anak. Ikaw, ganahan pa ka mo simba sa Ginoo? Okay, magbota. Kinsa may mo mga lagad sa Ginoo, magbota karon. Wala ina na. Kay giilan niya ang iya ang pagka-leader sa iyang panimalay. Mingon siya, apan alang ka nako o ang akong panimalay, kami mga lagad sa Ginoo. So mga amahan, you are the spiritual leader sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay. Kita ang leader nga mag-una sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Okay, next slide. Mga amahan, kitang tanan, ang atong tawag mo ang paggiya sa atong pamilya sa pagsimba o diya sa espirituhanong pagtubo. No, kita mo maguna. Kita mo maguna. We are the spiritual leaders. Mga amahan, kinahanglan mo barog ta sa atong katungdanan, isip mga amahan. Atong dadon, atong giyahan ang atong pamilya diya sa pagsimba o pagpangalagad sa Ginoo. Usasama kang Joshua mo ingon ta, apan alang ka nako ang akong panimalay, kami mga lagad sa Ginoo. Tinumdum ko kang mama, no, nga sa pa may nangalagad ato. Ang iyang bana mo nangalagad. So dahil na pa siya mga pag-umangkon nga puya siyang balay. So unsang gibuhat, samoy ni barog isip na spiritual leader siyang panimalay. Mayroon siya, manimba mo. Naaman mo sa akong poder, iya, dili kayo ito mga anak, iya kayo pagumangkon. Pero kay naa sa iya ang, ilalom sa iya ang otoridad, ingon siya, manimba mo. Mupod niya itong buhaton mga man, nga mubarog ta sa atong otoridad, isip nga leader sa atong panimalay, to lead our family, diya sa pagsimba o pagpangalagad sa Ginoo. Mutubo tang tanan. As leaders sa atong panimalay, no? We are called to lead ang atong mga pamilya diya sa pagsimba o pagtubo sa espirituhanon. No? Kita may maguna. Kita may maguna. So, batunan nato ni siya nga kanibitang pag-lead nato sa atong panimalay. So, saan nato pag-lead? No? Ang Dios nun nga amahan nangulo og sa matarong og balaan nga pagkinabuhi. So mag-unata sa atong mga kinabuhi. Uno na ito itong kagalingon. Before na ito, igno na itong pamilya, sunod mo na ako. Kinahanglan kita mismo may mag-una. Kita nagapuyo diya sa balaan
no? Nga pag kinabuhi. Ang atong magkinabuhi mismo, kita may maguna. Sa atong gibasa bitaw ganiya Proverbs 20 verse 7, no? Gingon dito ang matarong, no? Nga tao, ang matarong nga mahan, no? Puno sa integridad, walay kasaway. Kaya ngunta nga, lisura ba na walay kasaway? Kaya ingon mo nga, pwede ba? Hitabo ba na? Pwede ba na? Nga magkinabuhi ta nga, hindi kinabuhi nga wala tayo kasaway? Pwede igsuon. Kaya gisugo man sa ato sa Ginoo. Nga kita magpakabalaan, mahimot ang hingpit sa mga andos nga nagatawag ka na ito hingpit. Uban sa tabang sa Ginoo. Napamuntay mga kasaway. Apan uban sa tabang sa Ginoo atong no himuon nga kita magalakaw diya sa pagkamatarong diya sa pagkabalaan aron sa atong pagtawag sa atong mga anak, sa atong pamilya sa pagsunod na rin kanato, no? Hingpit. Kanang word ni integrity, integridad. Kung buot pasabot sa iyang kinabuhi, wala kay makita nga sa lawayon. Tungod kay kung unsa iyang gibuhat, istorya, mao ang iyang gibuhat. Mo man ang integrity. Sama bitaw sa usa ka haligi. Pag nanagalit yung liki ang haligi, madlok yun ka. No? Sama na po niya na sa atong mga kinabuhi, ang atong mga anak, ang tanang tao nakapalibot ka na to, galantaw man na to. Mas mutuo sila sa ilang nakita kaysa sa ilang dunggan. Mingon ta sa itong anak, anak, ayon buhata. Apan kung nakita nila nga atong ginabuhat ang maabutang nga gisugo na to, nga dili pagabuhaton asa ang sundon. Dili kung unsa imong istorya, apan kung unsa ang ilang nakita nga gibuhat. No? So, importante nga sa atong pag-lead, isip mga spiritual leaders sa atong pamilya, kinahanglan nga magkinabuhi ta nga matarong og balaan tubangan sa Ginoo. No? Galantaw man ni sila. Dili lang kay ang atong pamilya pati pa taong sa gawas, naglantaw ni sila kanato. No? So kinahanglan kita nga mubarog diya nga malikon. Walay kasaway at tubangan sa Ginoo. No? Pusa gikinahanglan nato ang espirituhanong kalig-on sa usa ka mahan nga maoning maghulma sa pagtuo sa atong mga sunod na henerasyon. Kinahanglan nato ang espirituhanong kalig-on. No? Kaya ang atong mga kinabuhi sa atong paggalantaw ang mga anak nato, no, naglantaw ang rika nato, it will shape sa ilaang pagtuo. Mutuo ba mo niya na? Ang atong bitang mga kinabuhi, muni isip mga mahan, isip mga pangulo sa atong panimalay, no, isip mga ginikanan, muni ang muhulma sa pagtuo sa atong mga anak. Kung maglikon ang atong pagtuo diya sa Ginoo, mo pud diyang kalikon nga ilang mabatunan sa diyang pagsunod ng rika nato. Example nato is Noah. No? Kabalo ta ni Noah, no? Si Noah, unsa man kung may makadugtag ngalan ni Noah, unsa man ang mahinumduman day nato. Si Noah mo'y nagbuhat sa arka. Ngano man, kaya ato higayon na nakita sa Ginoo nga ang tao grabe na kadautan. Busa, gingon gani dito nga nagmahay sa nga gibuhat niyang tao. Busa mingon sa gunubon ko ang tibok kalibutan. Magsugod ko usab. Apan kung atong basahon Genesis chapter 6. Buga na siya? Genesis chapter 6 verse 8. Apan may usa ka tawo nga nakapahimuot sa Ginoo, siya mao si Noah. Gunubo na ta sa Ginoo ang tibok kalibutan, pinaagi sa tubig. Kay nakita niya nga grabe na kadautan ang mga tao. Apan naay usa ka tawo nga nagpabilin nga matarong. Si Noah. So, muna ang spiritual nga kalikon. No? Kalikon nga
gikan dia sa Ginoo nga naa kang Noe. Sayang pagtuog pagsalig sa Ginoo nga bisan pa man unsa kadautan ang taong nakapalibot kaniya, nagpabilin siyang matarong. Mo ni atong gikinahanglan labi na sa atong panahon karon. Unsa man ilang taon ninyo sa atong panahon karon? Dautan na ba ni nga panahon? Dautan na. Ang murag ang kanang sayop sa una karon kay murag okay na. No? Ang sala murag lagi kana bang labnaw na lang okay na. No? Apan sa panahon ni Noe, bisan pag unsa kadautan ng panahon, wala siya nasimbugan, wala siya nagpadala sa unsa man, bahalag muna na ilang ginabuhat, apan ako magpabilin ko sa akong pagsunod diya sa Ginoo. Nagpabilin siya matarong. Amen? Muna ang spiritualon nga kalig-on ang atong gikinahanglan. Kay kung dili tungod kang Noe, tibuok niyang panimalay, ang tibuok kalibutan, no, magunog pinaagi sa lunok, pinaagi sa baga. Apan kay naaman si Noe nga nagbarog nga malig-on, nga matarong, balaan at tubangan sa Ginoo, siya naluwas ang iyang tibok panimalay ug nagsugod ang Ginoo bago. Muna itong gikinahanglan. Kung wala ang pagtuon ni Noe, nga wala niya napasa ngadto siyang mga anak, no? Gunog tanan, wala. Busa, no, mga ginikanan, mga amahan, dako kay kaymuan ang atong pagtuo. Mutuo ba mo niya? Dako ni kaymuan. No? Dako kay kaymuan ang atong pagbarog nga malig-on sa atong pagtuo diya sa Ginoo. Dako kay kaymuan ang atong pagbarog no diya sa pagpuyo sa pagkamatarong, diya sa pagpuyo sa pagkabalaan sa atong mga anak. Ug tungod niadto naluwas no ang panimalay ni Noe. Ug dito nagsugod ang Ginoo bag-o gikan sa iyang pamilya. Busa importante ang ato ang pagbarog nga malig-on. Bisan pa man sa kadautan sa panahon, si Noe gingon dito nagpabilin nga nakapahimuot sa Ginoo. Importante ang atong pagtuo sa Ginoo. Amen? Mubarog ta nga malig-on mga amahan, kitang tanan, no? Ikaduha pa nga example. Kang Abraham ngadto kang Lot. Now kanisa si Lot dili anak ni Abraham, iyara nang pagumangkon. Apan si Abraham ni barog nga nagpakaamahan para kang Lot. No nag-uban sila. No si Abraham ni adto dito nga dapat uban niya si Lot. Nag-uban-uban si Lot kang Abraham, iyan ang pagumangkon. Og uban pud sila ni Uswag. Ni Uswag ang ilaang kinabuhi ano man nanaghan ayo ilang mga mananap mo man trabaho. Mga mananap man. Mga karnero, baka. Hantod sa kay grabe na kadaghan ang ilaang mga mananap, nag-away na ang ilaang mga tigbantay sila mga mananap. Kay nag-ilog na sa pasungan, nag-ilog na sa tubig na para painom silang mga hayop. Ang naitabo, ningon na si Abraham, Lot, dili nagimiigo ning dapit para kanato. Kay daghan na kay tagkabtangan. Dili ta mag-away. Dili ta mag-away kay nag-away na atong mga tigbantay sa itong kanila, kita mag-away. Magbulag ta sa mga ikabubuton. Mapili ka. Tanawan na niya, luang kining dapita. Pili ka, asa ka. Kaya kung magto ka sa wala, ako magto sa tuo. Kung magto ka sa tuo, ako magto sa wala. No? Apan diri makita na to nga sa pag-uban-uban ni Lot kang Abraham, si Abraham nagpakamahan para kang Lot. Unsa na to pagkita? Pag nga to sa unahan, no? Nga naman, dito sa Jordan, plains of Jordan. Patag dito sa Jordan, kay daghay tubig. Sumusa si Abraham dito sa mga kabukiran dapit. Naigubat, dayon, si Lot o yung pamilya na himong binihag. Kung sige buhat ni Abraham. Iyan ang pagumangkod pero iyan giluwas. Giluwas niya. Okay, giluwas na niya.
pila na kastorya, ni dagan ng pila ka panahon, dito na siya nagpuyo sa Sodom. O kanipong Sodom, no, grabe po kadautan. Apan si Lot nagpabilin nga matarong. Busa ang Ginoo mingon siya nagadto sa Abraham gunubon ko ang Sodom ug Gomora tungod kay grabe na sa kadautan. Nya kabalo man si Abraham nga nadikto yung pagmangkon. Ginoo gunubon ba nimo ang Sodom uban ang mga matarong? Kung nay matarong dito gunubon ba nimo? What if nay 50 nga matarong dito? Gunubon ba nimo? Kung nay 50 nga matarong dili na ako gunubon. What if Lord 45 ka mo? Kung nay 45 nga matarong dili na ako gunubon. Kung 30 na lang dili na ako gunubon kung nay 30. Kung 20, dili. Kung 10, dili na ako gunubon. Nihunong na siya og pangamuyo sa Ginoo nga. Kung nalay 10 Ginoo, ayaw gunuba ang Sodom. Kaya naman dito si Lot. Apan siya ni tabo. Wa na kabot og pulo kabok. Walo ra kabok ang nagpabiling nga matarong dito kay walo ra man ang pamilya ni Lot. So makita nato dito no nga sa pagkauban-uban ni Abraham kang Lot, nakita niya ang pagkamatarong ni Abraham ug mupo diyan kinabuhi. Bisan pa man nagkipalibutan sa mga dautan dito sa Sodom, nagpabilin siya nga matarong at tubangan sa Ginoo. Muna yung effect. Muna kung gingon kaninyo nga, no, dili lamang kay by blood ang isip pagkamahan. Kung naigalantaw nato, no, kung natay influence ng tao, we are a father to them. Busa kinahanglan ta mo barog nga malig-on sa atong pagtuo. Kay dako kikinuan. Amen ba? Mubarog ta sa atong katungdanan isip nga pangulo sa atong panimalay, spiritual leader. Busa mingon ta, ang tanang tao sa palibot nato, pwede sila pilian ninyo kung di sa gusto niya kalagaran. Apan sa atong panimalay, mubarog ta. Apan alang ka nako ug sa akong panimalay, kami mga lagad sa Ginoo. Amen. No, atong mga anak, dili sa ganahan mo simba, dili pwede mo simba ka. Inumdum ko ang istorya ni Riboy, ito istorya. No, nga, magbutang dahil kita tayo magbutang ahos ba? Ipikas, manimaw na Domingo sa buntag, manimaw na ipikasin. Ano man? Hindi di kinahang simba. So, nailang gibati yan ako. No? So, apan-alang ka na to, kita mo yung barog, dili, musimba ka. Musimba ka. Itong gingon ni Mama sa una nga, pila mo kabukdad on ma? Musimba? Unom. Guyuro niya unom. Yasa isa gawinit anak. Yan lang simbahan na apat dito sa tubod. Apan yan ang guyuron. Mupod niya atong katungdanan, mga amahan. No? Kita mga ginikanan. Kung wa pa nangangarig mong bana, ikaw may mangulo sa imong panimalay. Moingon tabat, alang ka nako ug sa akong tibok panimalay, kami mga lagad sa Ginoo. Atong dad-on, atong pamilya sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Ikadua nga respeto sa atong pagkahaligi isip usa ka haligi sa panimalay, we are the pillars of provision and responsibility. Atong katungdanan ang pag-provide sa atong pamilya. Amahan. No? 1 Timothy chapter 5 verse 8. Si bisan kinsa nga tumutuo nga wala nagatiman sa iyang mga paryente, labi na gayud sa iyang pamilya, nagapailalang nga gipakawalay bili niya ang iyang pagtuo sa Dios ug mas dawtan pa siya kaysa dili tumutuo. Gitudlo ni Pablo ngadto kang Timoteo. No? Nga isip pangulo sa panimalay, no? Ikaw ang nay katungdanan sa pag-provide silang panginahanglanon. Mo gini ang main responsibility, no? Dili kalibutan na pwede nagkuan naman. Mura na taga-change. Pwede na nga ang asawa mo yung nagtrabaho, ang bana mo yung nasa panimalay. Apan karon nga kabuntagon, no? Ang original nga design sa Ginoo, you will supply. Pagpagbuhat sa Ginoo sa Garden of Eden, kinsa nga unang gibutang dito? Si Adan. Gignan sa Ginoo, Adan, no? Ikaw mo'y mag-atiman sa garden. No? Tanan, pwede niyo kaon. Sa ito pag itagaan ng otoridad si Abraham sa garden, siya mo'y mag-atiman niini, o pinaagi siya pag-atiman niini, iya ang ma-provide ang panginahanglan siya pamilya. Sa diyang gisilutan na si Adan.
Tungod kay na disobeyed God, sige buhat sige no. Adan, sukad karon. Tinaagi sa imong pagpatulo og singot, ikaw makakaon. No? So ang rule gyud sa amahan, mga lalaki, no, kita mo provide sa atong panimalay. Amen? Mo gini siya. You are the spiritual leader and you are also the provider of the family. No, ni kalibutan karon po, trabaho naman ang duha, kasagara ron. No, trabaho ang asawa, trabaho ang bana. No, regardless kung kinsay mas dakong sweldo ninyo, you are the provider. Bring something to the table. Amen? Kay ikaw mo'y provider. Muna imong role. Isip, no, isip ka ng amahan. Isip, lalaki sa panimalay, you are to provide. Now, there are instances in the Bible na ang babae mo'y nag-provide. Sa atong example dito, atong si Ruth. Iya ang mama kay Kwan naman, tiguang naman si Naomi. Iya ang mga anak nila lalaki patay naman, sila nang duha. Kung sige buhat ni Naomi, siya mo'y nagpakamahan. Sa miingon nga to kang Naomi, dirira ka, kay maagto ko dito, kay manghag daw ko, para natay makaon. Kana nga instances. Apan, naaganita mga lalaki, kita mo baro. Provide for your family. Gingon dia, kung dili na ito ma-provide ng family, gingon dia nga, gipakawalay bilin na ito ang atong pagtuo. No? So we are to provide. Na ang provision, mo pa niyo sa, nga dili lamang kutob sa pag-provide sa pinansyal na panginanglanon ang atong responsibilidad. Ang ban, ako'y nagtrabaho sa panimalaya, naghatag ko sa panginanglanon sa matang adlaw, nakamunay bahala diha. Dili po na sa mao. No? Next slide. Ang provision labaw pa sa panalapi. More than money, no, we have the responsibility na provide emotionally. Provide emotionally. No? Nga, ayaw ka ulaw. Ambot lang ha. No, nga, ang mga, sa ako lang nakita ba mga lalaki, kay dili kay sila showy sila emotion. Tinaod, no? Ang girl may pakita kay sila emotion. Pero ang mga lalaki kay, ito naman dito. Okay na ba? Ano ba? Pero, provide emotionally sa imong ang pamilya. Provide emotionally sa imong anak. Sa imong asawa, perminti maka-provide emotionally. Sa imong anak, ipakita niyo imong gugma. No? Kana akong anak, dako na maulan na magmahag. Pero ako ihag gina siya. No? Kung sa akong asawa mo, ingon ko kay love you. Sa akong anak mo, ingon ko kay love you. Provide emotionally. Nga, kana bitang pang magdagko bitang atong mga anak, makaduol sila nimo ba? Kay nasayid sila nga kanang they can makasturya po sila silang gibati kaninyo. Bala ka nato mga ginikanan, dili lamang siguro amahan. Ang atong mga anak ba, kung na sila problema, dili magto sa barkada. Kung dili sa mga hinato. Provide emotionally for them. Amen? No? Educational, physical, appeal naman na sa sa kanang financial, hindi man ta makapaskil ang watay korta, no? No? Apan sa mga gagmay, muta nag-assignment, sa mga na, ato si mama, wala na. No? Kanan lang atong pakatod sa eskwelahan. Pag-attend bitaw sa kanang mga activities sa eskwelahan. Mga meeting, o kanan lang mga gagmay, good PTA meeting, dito sa akong eskwelahan. Kung mag-PTA meeting ko, mga 99% mga babae yun. Ang kasagarang open meeting, 99%. No? Seldom na kung makakita laki mo apil og meeting. Narbaho man, yes, pwede. Or dili ba ka, kanang mga important nga mga events sa atong mga anak, ato nang anong pakita ta. Let us be there. Provide emotionally for your family. Muna ang atong role, dili lang financial. No, usay focus sa kita sa financial. Adi ko na kay kan ko trabaho ko. Kamu lang sa diha. No. Be there for your family. Amen. No. Example ni Glenn, naman ni sa salayo.
Di man sa pirti. Na naman tayo technology ron. No, pwede na. Para sa una bitaw nga magsulat ka karon, mabasa niya sunod pang buwan. Karon real time naman. No? Be there for your family. Constant communication ay ginagwad. Just knowing bitaw nga naa ka. No? Atong mga asawa dili magikinahanglan nga tanang butang atong ma-provide nga na kanila. Mga mga sila asa taan ni ana. Ang importante nga nakita nila nga naminaw ta. Amen. Pagpatulog sad. Oh. O mas maayo pag isa nung ano, uy, muni pinanglan, o sige, mangita kugma. O bala, gyud. Ang importante nga, naata diha. Sige lang. Kana bitaw mo, Igor, bitaw mo, ingunta nga. May problema mo, usay mo, ingunta nga. Okay na lagi na, mapangita lagi na to. Mura na usay, mura na gikinahanglan. Sa ang atong pamilya, nga na-assurance bang naata. Amen? Or lisod, yan na ita, usay no? Yan o. Isura po kayo, nga. Murag, kita mo gisaligan sa tanan, tinawad. Usay nga, dili na to, ipakita ko ba nga, kana bitawng, murag, sangkiid na ko diri. Kailangan kutukan, ginagmay tuki. So, ang mga asawa po usay, kita po isay mo to ko. Kailan man ta sa atong kaparis, no? Kabalot ta kung kanus ang kinahanglan nila o kanang encourage na. Encourage your kapikas kinabuhi. No? So, ano man ta? No? A responsible father work diligently. No? Kinahanglan nga, makugiyon ta nagtrabaho. Kugig ini mga amahan. No? Sa'yo pa sa kabuntagon. No? Nagtiplag kape, kaya nagunaw na, asrap na pagluron. No? No? Nang matag adlaw. When it's a new day, kapoy, biya kayo ibakod ron. Lamig pa kayo hiligid, pero kinahanglan tang bangon. Muna sa Nescafe bitaw, para kanino ka bumabangon? Para sa kape. Para sa utang. Kuya na ginana, no? Pero para sa pamilya. Para magina sa pamilya. No? So, kanang, let us work diligently. Magtrabaho aron sa pagtagbo sa panginanglanon sa atong pamilya. No? Ang mga amahan, ang atong mga bana, bation na sila kakapoy. Busa magpatimpla ngayon ng kape, ay lang yung si pangapiyo eh. Kalima, magpatimpla. Grabe ng kalima. No? No? Tubig-tubig sa balagsa. So, mo reklamo ba ni sila? Sige, kape ang mga kape sa kadlaw. Kalima. No? No? Usahay, ang gikinanglan nila ay, timplay lang kape ko. Makalingkod sila, makaginawa, makapauna-una, then, asa na punta ni Ugma. No? Sa kapit sila. Timplay kape. Timplay ng kape. Kay, ano ba? Kanang, usay, no, kanang, tagais lagi gayon nga makikinawa. Eh, kapoy na siya dami. Yan may. No, kapoy ang mga amahan. No? So, talingkura, ipatuyod sa kaduli ang tiil. Pag nakatuyod din, taw din yung tuyod. Tawagan na rin, doon, alis na doon, tabakay sa mani. Ay, nakatuyod naman. No? Umugin na itong role niya. No? So, that is our responsibility. Muna diyan nato makita ang sacrificial love sa atong mga amahan. No? Sacrificial love. Kung ang atong mga inahan dili halos kapalit og pante para sa panginanglanon silang panimalay, ang ato sa mga bana lolo na kina. Inatong dili. Sacrificial love. No? Tawag mo diya. Dinubya. Kaya ka, mara ka rin itong, nanumdum ko sa, itong bata pa nung ko, dili na noon ron. Nanumdum ang bata pa ko nga, wala may kapalit. So, ang brief na lawlaw, tayon. Mura na kay pako. Tayon, ay mura pako. No? No, kay, ay, importante na, di mo na makita. Di pareha sa karon mga batanon ron ba, maglakaw bitaw nga, maglabaw ang brief. Grabe bench. Oh. No? Kita yung tawag yung walay brada, ata ginatagoon niya. No? So, naadi ang sacrificial love sa mga amahan. Gikapoy na. Gikapoy. No? Kay lugay kayo natulog kagabi, as pangita, karon mata na po sa'yo. No? Masaya mo rin siya, lami ba inom soup drinks, no? Magulat na lang mag-libre. No? Kay, may na lang eh.
No? So, sacrificial love, muna ang sacrificial love sa mga amahan. Naon po yung sacrificial love ang ginikan, ang inahan. Lahi po ng sacrificial love sa amahan. No? Nga, pareha riboy, halos din na yung mga storya, sige na gunaw na, asa na padulungan eh. Nagaragay mga plano. Dinaw brief, apay short lang. Ay, dili mo na lawla ang shirt tungod kay lawla ang shirt, diwang. Kailangan lang siya magpasambo. No? Sorry mag... No? Dayon, sa atong pag-provide, muna ito inumduman, sa atong pag-provide sa atong pamilya, kinahanglan ang naapod ang pagkamatarong. No? Provide, no, sa integrity ang atong, sa atong gihatag, dili nato ihatag, dili nato, kung yung daw, dili nato ipakaon sa atong sa atong pamilya, unsa ang nakuha nato sa dautan. No? Yun ito, magsakit sa atong tiyan nini. No? Kay, atong i-provide kanila is, unsa ang gikuha nato diya sa pagkamatarong. Basa na to, Proverbs 16:8. Sige yun dira. Mas maayo pa ang gagmayng bahandi nga giaguan sa tinaro nga paagi kaysa daghang bahandi nga naangkon sa daotang paagi. Mupod ni, provider man ta. Tingog ginato nga mo provide nato ang panginahanglan sa atong pamilya and more. Muna tinguha sa mga amahan. Dili lamang ang among matinguha, ha? Muna mong tinguha mga inahan for your information para sa no, ang among tinguha dili lamang mahatag kaninyo unsa ang inyo gikinahanglan. Kun dili mahatag namo unsa pa ang labaw. Amen. Muna tinguha sa mga mahal. No, dili lang kay unsa ihatag namo karon niyo makaon. Ugma pangitaon na sad namo. Ang among tinguha nga ma-provide nang ang tanan. Labaw pa. Tulog na. No? So, muabot ang panahon bitaw nga, mga kwanta ba? Kani ka ano kay kwarta. Pero kung dili na maayo, ayaw. Amen? Bahala pag di ko maingon nga di ta masilaw kita. Bisa man daw diri be. Balo no ka na inani nga kwarta. Dito, wow, dakuha ano eh. Huwag mayon ka, bindot na siya. Pero pag tanaw ni mga tili ka na matarong, nasa iyo ka unsay mong responsibilidad. Provide with integrity sa iyong pamilya. Amen? Giingon, naisgot na nako ninyo sa una, nami online job sa una, nga, gignan mi nga, ang amor ang trabaho, no, nga modawat ikwarta gikan sa iya, dahil ipadala na mo sa Western Union, tanong, ihatag, padala na mo sa Western Union sa ngalan nga yan gihatag. Dahil naalang may porsyento. Kung dako ang amount, dako sa may porsyento. Wow, nindot na eh. Igor ako mo daw ito kwarta, ako ipadala sa Western Union kung kinsa padadaan. Gawin na rin ko. Maninong din, manin. Or asa na pugikan ng kwarta. Ina easy money diyan na. Mingon, ibalibad juga, dili lang ko siya. Ikaw, pag iyon ginakog ka na, type ako ato ba? Balibalay ko nga, nagbalibad ko kani nga trabaho. Di ko gusto i-enter. Isend bitaw. Kasayang mo ginani. Nag-hisgot mo, sigod ko niya. Sulayan lang na nato kaysa. Okay? Sulayan lang na nato kaysa. Pasin day. Kung nagyod, kay naaman ka nato ang Espiritu sa Ginoo. Nagi mo giya nato. Mo yung ginatag dili. Ang atong moingon nga kasayang. Ang atong unod moingon nga kasayang ba? Apan mas pilion nato ang pag-provide sa atong pamilya diha sa maayo nga pamaagi. Amen. Bahala gagmay basta kay nakuha nato sa pagkamatarong. Amen. Bahala gagmay. No? Kay pag nakita sa Ginoo nga nahimo kang matinud-anon sa gagmayng butang iyang ihatag nga ka nato, siya man ang mupalambo nato. Amen. No? So ihatag nato. Napay isa Proverbs 21 verse 6. Ang bandi nga nakuha sa pagpanglimbong dali rang mawala og maghatod kini sa tawo ngadto sa kamatayon. Munang mas pilion nato ang gagmay no nga mga pagpangita nga diha sa matarong. Kay ang nakuha nato sa pagpanglimbong dali rama hanaw. Ang nakuha nato sa maayo, no, lami kay gastuon. Sakit gastuon kay ako magiguan pero salamat mo kay murag proud ta nga mo gasto. Kaya ato magiguan.
Pero pag dili nimo kunang gingon pa nagkwarta sa hangin. Diba dali ra kayo kwarta sa hangin no? Dali ra kayo kwarta sa hangin. Panas dayon. Ug napay gingon diri maghatod kini sa kamatayon. Urot gyapon pero diha man sa pagkamatarong. Wala may mobalik nimo. Let us be real karong igayon na. Example lang nato. Pinaka-common, scattered. Hello? Dili mo na pagpanglimbong. Apan dili siya matarong. Amen. Paminaw lang mo diya. Oh. Istoryahan lang kita mo sa tinuod. Kaya mo man isa. Kung ako ni dili na nako istorya, din ako paninglan sa Ginoo. Now di po ko magpakahilo, kumayon ko nga wala ko anang mga naging sugal-sugal. Sa una bata pa ko. Napil ko ng uno sa una is last 3 ba na sa una bata ko. Last 3. Wala mo mga mura na sexual trace pero last 3 sa una, di ba? Hay alay mo na siya sa una. Nakapil ko kuha na ko bata ko. No? Basto daw. Apan, no? Pag mahimo na ganitang pag mukubit ganitana, no? Paano mo na siya? Mura bitaw laang sa yawa. Laang mo na siya, trap. Mura ko siya talaga bitik. Pag mo kulit kani ka diha, hikot jud ka. Muhikot jud ka ug magdala na nimo ngadto sa kamatayon. Tanawa lang gud ng mga unsa ni pangitabo tungod sa ana, tungod sa kanang bisyo nga kanang inana. No? Patilawon man kita sugod maayo. Ay wow. Nakapakita kita mga sa Facebook bitaw. Pakasin ko te. Pagsunod na nakakuan pa, naka-sniper. Wow. Paldo. Dagan kay mga country Dagan kay mga lahas gibe, paldo gud. Pagkasunod ang iyang sniper ni Murusi. Sunod! Nayon ang bike. Murag kita nga exaggeration, pero tinuod man na siya. Hangtod ga bike, gabaklay na dayon. Dahil nadala pag rice cooker kayang tape. Palitan ni tape, 500 lang. Tinuod ba niya pangitabo? Murag kuan lang ba, joke lang. Pero tinuod ni siya pangitabo. Nakagitay gani, kung video. No? So, it will lead you to death. No? So, kinahanglan sa atong pag-provide sa atong pamilya, let us provide responsibly. Diya sa pagkamatarong. Mugin na itong role. We are to provide for them. But in sa atong pag-provide kanila, let us do it righteously. Diya sa pagkamatarong. Balag ginagmay na natong mahatag sa atong pamilya. Ang importante nga kita naghatag, nag-provide o pinaagi sa maayo nga pamaagi. Amen. No? Kung ang atong mga anak naglantaw, no? Atong mga anak naglantaw. Di pa na magsugod. Sumpay naman naglaing mga butang. Di condition lang nato atong kagalingon. May maning scatter kay dito takpon. Kaysa dito ta sa bulangan, taparan tag pulis, awata. No? Mataymingan ta. Nadakpan dira, So, apan, mo ni siya, let us provide responsibly. Kaya nga itong mga anak naglantaw sa. Ikatulo, last na lang ni, kay sunod na ni uban. Ang mga amahan haligi sa proteksyon o seguridad. We are the pillars of protection and security. Atong basahon Psalms 127 verse 4 to 5. Ang mga anak nga natao sa batanon nga ang amahan sama sa mga pana sa iyang diya sa iyang mga kamot sa usa ka sundalo. Bulan ang tao nga may daghang mga anak kay dili siya mapildi kung makikatubang siya sa iyang mga kaaway sa hukmanan. Pagdaghan mo kay bulahan daw ang daghang anak. No? Pero ang atong hisgutan nini, no? Sama sa usa ka kanang arrow ba in the hands of the warrior. Asa man gibutang sa usa kita natag warrior nga naipana.
Dili man perminti niya bit-bit yang pana. Asa niya gibutang? Naa diya sa likod. Secured and protected. No? Gingon dira nga sa ang atong mga anak atong i-secure, atong proteksyonan. No? Mo kani ang atong rule. Fathers are to provide a sense of safety and direction sa atong mga anak. Protection naa diya sa ato ang basanagan niya sa atong poder, ato na silang proteksyonan. Let us protect them. Kita mo'y protection sa atong mga anak o sa atong pamilya. Taguan na to. I-shape na to atong mga anak gikan sa influence sa kalibutan. Og nini nga panahon ra ba mas lisod na ba karon proteksyonan natong mga anak gikan sa influence sa kalibutan. Kaya naman may internet. Muna akong anak tanaw na ako unsa ginalantaw sa YouTube. Maglantaw na siya sa YouTube, natanaw na ko. Nak, di man na maayon, nak, lantaw lain. Nubantayan po na ito itong mga anak kung unsa lang ginalantaw. Bantayan na ito itong mga anak kung unsa nagawa silang baba. Kaya naman, kung unsa nga ilang nagawa silang baba, ilan na nadunggan. No? So, ato silang proteksyonan. Pag uli ito, atong mga anak, pag mga eskwela na makayuntag, wala naman. Parang, nanana sila dito sa gawas, apan atong bantayan. Atong storyahon, unsa ilang nakatunan. Atong bantayan nilang mga gawi, atong bantayan nilang mga ipangstorya, kay influensya man sa gawas. Let us provide a safe haven for them, and let us provide them the direction. Sama sa panak, nga itong mga anak panak man eh. Di ba, arrows? No? Kita mo'y warrior, kita mo'y mo guide nila. Ang panak, dili ba magbuot asa sa padulong? Amen? Kita mo'y mo guide nila asa sila padulong. And we are to provide them a good opportunity nga mahit nila ilang mark. Munang stretch kita. Di ba? Sa atong pagsikwisyo, inaton ginato. Aron mahatagan nato sila og maayo kag maon. No, kita mo maghatag kanila sa safety and protection and guidance sa atong panimalay. Haligi. No? Sa panahon sa mga dili maayo nga pangitabo sa atong pamilya. Panahon sa mga kanang bitawng bagyo sa kinabuhi, kita mo'y magbarog nga malikon. Mga amahan, kita mo'y magbarog nga malikon. Kanang bitawng mga bagyo-bagyo bitaw, no? Ang importante gyud nga lig-on ang panimalay. Kay kung lig-on ang haligi, bahala pagkusukusuhon sa hangin, mga langkat man ang ato para dili magba. Ug mo kani ang atong responsibilidad. We are to be pillars of protection. We are to support our families during storms sa kinabuhi. Amen. Dili po pasabot nga dili na apektado. Amen. Naay mga problema, naay mga pagsulay sa kinabuhi, dili po pasabot nga kani atong mga amahan wala ra na sila. Nagpakalikon lang. Di lang gid nato ipakita nga atong kahuyang. Tinuod yan. Kay tao ra pagbiya mi, you know? Tao ra na sila, batiyon na sila kakapoy, batiyon na sila kaluya, batiyon sila kahadlok, batiyon sila kabalaka. Sakto mga amahan. Apan pinaagi ra gyud sa kusog gikan dia sa Ginoo nga kita makabarog nga malig-on. Mo ni importante nga ang atong gibarugan, no? Ang ato ra yung pagtuod sa Ginoo. Kay kung dili di ba ito gibarugan ang atong pagtuo pagsalig na sa Ginoo, gasalig na ta sa atong kaugalingon, mahugno matumba kita. Kay naamay kanitong limit ang asa ko to mga atong kusog. Limit asa ko to mga atong kanang kaligon. Apan kung kita nagabarog sa atong pagtuo pagsalig na sa Ginoo, dili kita sa Ginoo mosalig. No, amen. Mga kitag kaluyaon. No? Manang gisugo siya sa Ginoo. Niana nga panahon, lig-una ang imong kaugalingon. No? Mubati tag kaluya, mubati tag kakapoy, mubati tag kalaay. Apan ningon ang pulong sa Ginoo, lig-una ang imong kaugalingon. Amen.
Na mga tentasyon sa kinabuhi, ligunang imong kaugalingon. So, unsa mong pamagi? Unya na ito isgutan. Dahil giignan na siya sa Ginoo. Ayaw kahadlok o kaluya. Kaya naman, mubati ginitag kahadlok. Mubati ginitag kaluya. Kapag giignan siya sa Ginoo, ayaw kahadlok, ayaw kaluya. Kaya nasayon ang Ginoo nga, bation ni nato. Mubati tag kahadlok. Sa unsa ang naangad to sa unahan. Ang ato mga kahadlok kay dili man para sa itong kaugalingon. Ang atong mga kahadlok para man sa atong pamilya. Ang atong kahadlok dili man unsa ang nakaron, kundi unsa ang naangad to sa unahan. Mo man ni atong ikabalakan mga man, danan mga ginikanan. No. Unsa ang kani akong mga anak, asa kani sa padulong. No. Unsa kay may tabo, mo man ni naangad to sa unahan, nga wala nato nasayran. Mubati ta kahadlok. Mahadlok ta sa mga butang nga beyond our control. Mahadlok ta sa mga butang nga wala na sa ato bitong wala tay kapasidad. Mo man itong gikadlukan. Mga amahan, kitang tanan mo itong gikadlukan. Mahadlok ta kung unsa ang wala nato nasayran ug mahadlok ta sa mga butang nga beyond sa atong control. Pangignan ta sa Ginoo. Ayaw kahadlok, ayaw kaluya pagmalikon. Sa unsa man pamaagi nga kita dili maluya, nga dili ta mahadlok, nga magpabilit ta nga malig-on. Sa unsa pamaagi, miingon din ng Ginoo, balik sa. Kay ako ang Ginoo nga imong Dios, magauban kanimo bisan asa ka mo adto. Kanimo'y pahinumdum sa Ginoo kanato ang atong kusog naadya kaniya. Amen. Muna itong pahinumdum sa Ginoo. Ayaw kahadlok. Ayaw kabalaka. Magmalig-on ka. Kaya nga naman, ako makikauban kanimo. Kinsa man ka, ako nga imong Dios. Makikauban kanimo. Bisan asa ka padulong. So, ang iyang pagsalig, no, ni Shif, gikan siyang kagalingon, no, ngadto sa Ginoo. Pagingon sa Ginoo, kay ako nga imong Dios, ako makikauban kanimo. Ayaw pagkuwag kusog sa imong kagalingon. Ayaw pagkuwag kalikon gikan sa imong kagalingon. Ayaw pagsalig sa imong kagalingon, pagsalig ka nako. Kay ako makikauban kanimo bisan asa ka padulong. Diri man nihagba si Samson. Kay nagsalig man siya sa iyang kagalingon nga kusog. Nalintan niya nga iyang kusog nagagikanday sa Ginoo. Dayon, anong nalimot siya? Kay sa iyang pagpuyo, wala man siya nagpuyo nga pagkamatarong o pagkabalaan. Wala man siya nagpuyo uyon sa kabubuton sa Ginoo. Iya ara man gisunod iyang kagalingon nga gusto. Og dito higayuna, tungod kay nagpuyo sa siyang kagalingon, nalimtan niya nga iyang kusog nagagikan sa Ginoo. Mingon sa, unsa mong pamaagi nga mapildi ka, Samson, mawalay mong kusog. Pinagi sa kong buhok. Gikan ba sa buhok niya ang iyang kusog? Dili. Apa nato higayuna, ang Ginoo mibiya kaniya. Dili man diretso mubiya ang Ginoo nato. Bisan pag sa kinabuhi ni Samson, wala man diretso ni biya ang Ginoo kaniya. Nahimo siya masupakon sa iyang ginahan, wala man ni biya ang Ginoo kaniya. Nisupakon sa iyang ginikanan, wala ni biya ang Ginoo kaniya. Nagtuman sa iyang kaugalingon kabubuton, wala man ni biya ang Ginoo kaniya. Apan in the long run, ato bitong gisulayan bitaw ang gisulayan nato ang pailom sa Ginoo. Muntong ibuot niya, hantod niya abot sa punto. Pero grabe ang grasya sa Ginoo. Pero niabot ko sa punto nga nibiya ang Ginoo kaniya. Mupod niya itong hinumduman. Magpabilin kita di sa Ginoo. Munang John chapter 15. No? Pabilin ka mo kanako o sa akong pulong o ako magpabilin kaninyo. Si Samson wala man nagpabilin sa Dios o siyang pulong. Ang iyang kaugalingon nitipas na gid siya kaya ang iyang gisunod ang iyang kaugalingon naman. Dito na nibiya ang Ginoo. Apan miyon ang pulong sa Ginoo, pabilin ka mo kanako o pabilin ka mo sa kong pulong o ako magapabilin kaninyo. Mo gani atong source atong kusog, amen.
Diri nagagikan ang atong kusog. Busa mingon ang Ginoo, ako nga imong Dios, magauban kanimo bisan asa ka moadto. Ako ang imong kalig-on, ako ang imong kusog. Isip mga haligi sa panimalay. Kung ikaw pa'y nangalagad sa imong pamilya, then you stand as the authority sa imong panimalay. Stand firm. Malig-on. No? Hinumduman nato nga ang atong kusog nagagikan sa Ginoo. Amen? Barug ka sa imong otoridad, isip nga pangulo sa imong pamilya. Dad-as sila sa pagpangalagad sa Ginoo. Ikaw may mag-una. Amen? Ikaw may mag-una. Sa imong kinabuhi, no? Pag-una sa pagpangalagad sa Ginoo, biraha ang imong pamilya sunod ya kanimo. No? Dayon, no? As pillar, as haligi sa imong panimalay, you are to provide. That is your responsibility. Provide for your family. It doesn't matter, bitaw nga, for example, kamong duha na narbaho, ibutang nato, kamong duha na narbaho, no? Dili, buot pasabot nga, ang asawa may mas dakog sweldo, sa may pangulo na sa panimalay, dili. Ikaw gyapon. You provide. Bring something to the table. No? Provide for your family. Dili lamang kutob sa financial, provide for the emotional, provide for the spiritual nga kikinahanglan sa imong pamilya. Busa sa imong panimalay, ikaw may mangulo sa imong panimalay. Provide for them physically, emotionally, and spiritually. Dili lamang nato ihatod atong pamilya, atong mga anak dito sa simbahan o dito ra sa Sunday school nak. Ikaw mismo sa panimalay, ikaw may pastor sa imong panimalay. Mag-una ka sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, mag-una ka sa mapag-ampo, mag-una ka sa pagtulo sa pulong sa Ginoo, mag-una ka sa paglakaw sa pagkamatarong. Lisod. Tinood lang lisod. Galisod gani ko. Bandi ka nang nato ang kusog sa Ginoo. Amen. And then, you provide protection and security sa imong panimalay. Himuon na to ang atong panimalay a place of security. Kanang ang atong pamilya nga malipay sila magpuyo sa balay ba? Nakoy mga estudyante, dugay kay mga lis panimalay. Dili lang kay mga estudyante, nakoy mga kaila, mga dagko-dagko na pamilya. Mas ganahan sila magpuyo sa eskwelahan kaysa sa ilang balay. Nga naman, dili nila makita siguro ang security and protection o gugmas panimalay. Munang na sila sa gawas. Ang atong mga anak, aron sila magpabilin, nang dili sila mabiras kalibutan, dapat makita nila ilang pangita sulod sa atong panimalay. Makita nila ang gugma, makita nila ang proteksyon, seguridad sa atong panimalay. O magsugod kani ka nato. Amen. Dako ang atong responsibilidad. Dili sa yun niya. Dili sa yun. Dili sa yun ang atong responsibilidad. Pagwalilain makabuhat niini, ikaw may katagaan sa Ginoo sa otoridad o responsibilidad sa pagdala sa iyong pamilya. Walay lain makadala niyo. Busa barog nga magmalig-on, maisugon at tubangan sa Ginoo. Kay ikaw may dadala sa imong panimalay ngadto sa Ginoo. Kung magmahuyang ka isuon, no? Apil ang imong panimalay. Example na to itong niyagi, si Eli. Wala man siya nagbarog ng magmalig-on. No? Iya lang, sinitabo. Ang silot kaniya, padulong sa iya ang tibuok nga kaliwat. Munang barog na malig-on. No? Susunod si Mana na to, tiwason, kay murag taod na ko dali. Paano mo na itong hinumduman? Dako ang atong responsibilidad. Dako ang atong mga kanang bugat ni siyang responsibilidad. Daily ni siya sayon. Busa ang atong gikinahanglan ang Ginoo. Busa muni ang mensahe sa Ginoo kanato Joshua chapter 1 verse 9. Magmalig-on, barog na malig-on, barog na maisugon. Dili pinaagi sa imong kaugalingong kusog, apan pinaagi sa Ginoo nga imong Dios. Kay siya makikauban kanimo bisan asa ka padulong. Amen. Manindog tang tanan.
nini nga kabuntagon na atong pagpawalandong sa pulong sa Ginoo. No? Nagtuo ko nga dili naman is pangamahan. Focus na sa mga amahan, pero matag usa ka nato natay bahay nini. No? Itagaan tang responsibilidad ug kaakuan sa Ginoo. O ang mensahe sa Ginoo gid kanatong tanan karong kabuntagon, siya makikauban kanato. Siya may maghatag kanato sa kusog, no? Sa pagbuhat sa atong mga kaakuhan, sa mga responsibilidad nga gihatag niya kanato. Tinuod mo bati tagkahadlok ug kaluya. Ato lamang yung hinumduman nung nga mulantaw lang kita sa Ginoo kay saya araman nagagikan ang atong kusog. Hinumduman ako ang salmista bitaw Psalm chapter 13. Mayon siya. Akong giyahat, akong mamatangat to sa butulan kung diin nagagikan ang akong panabang. Ang akong panabang nagagikan diha sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Amen. Ang atong panabang nagagikan sa Ginoo. Ang atong kusog nagagikan diha sa Ginoo. Ang atong kalig-on mabatunan na gid nato diha sa Ginoo. Amen. Amen. Gampot ta. Labing gamahan na Dios. Salamat sa imong mensahe kanamo karong kabuntagon Ginoo. Kani nga mensahe Ginoo, mensahe nimo sa mga amahan Ginoo. Apanasayod ako Ginoo, kaning mensahe para kanamo tanan. Amahan man kami o dili Ginoo, kani nga mensahe para kanamo tanan. Nga mubarog kami nga magbalikon, nga mubarog kami nga magmaisugon Ginoo. Niini nga tahas sa imong gihatag nga ri kanamo. Tinuod Ginoo nga tao lamang kami, mubati kami kahadlok, mubati kami kaluya Ginoo. Apan among hinumduman Ginoo, ang among kusog, ug among kaisog nagagikan lamang diha kanimo. O kay mong saad gari kanamo Ginoo, nga ikaw nga Dios, ikaw ang among Ginoo, ikaw makikauban kanamo Ginoo, bisan asa kami padulong. Busa salamat niini Ginoo. Salamat niini nga saad Ginoo. Salamat niini nga kamatuoran Ginoo, nga wala kami mag-inusara. Kay ikaw ang Dios nga nakikauban gari kanamo. Salamat Ginoo nga kani nga pulo nga among nadunggan nga rikaw kabuntagon. Mahitanong kani Ginoo sa tambok nga parte sa among mga kasing-kasing ang matag usa nga ri kanamo Ginoo. Nga panahon Ginoo, sa panahon sa kaluyahon Ginoo, sa panahon sa kahadlok Ginoo, imong pulong mga pahinumdom nga ri kanamo. Nga ikaw nagasugo kani kanamo nga magmalikon kami ug magmaisugon. Kay ikaw nakikauban kanamo. Bisan asa kami padulong. Ngayon kabuntagon Ginoo, salamat Ginoo. Kay ikaw nakikstorya sa matag usangan niya karon. Nakikstorya ka sa maamahan ug nakikstorya ka kanamong tanan niya kabuntagon. Ang matag usa nga ri kanamo naa kami mga responsibilidad, naa kay tawag sa tagsa-tagsa namo ang mga kinabuhi Ginoo. Nga nagakinahanglan kami Ginoo sa kusog ug kaisog Ginoo, aron kani among mabuhat Ginoo. Salamat Ginoo sa imong pulong karong kabuntagon. Sa imong saad nga ikaw makikauban kanamo bisan asa kami padulong. Nga ikaw ang among kusog. O pinaagi sa imong kusog Ginoo nga naa nga ri kanamo, mabuhat namo ang tanan Ginoo. Ikaw Ginoo ang among kaisog Ginoo. Ug maatubang namo ang tanan Ginoo nga magmalig-on. Salamat Ginoo. Silyuhi kaning mensahe karong kabuntagon Ginoo sa matag usangan niya karon. Ug salamat Ginoo sa mga amahan Ginoo. Ngani nga karon Ginoo ug nanimati Ginoo. Ug sa tanan Ginoo nga makadungog niini Ginoo. Salamat Ginoo
Mahatag kini kadasig ka na mo, Ginoo. Sa pagbuhat, Ginoo. Sa among mga kakuhan ug responsibilidad isip nga mamahan, Ginoo. Tinuod, Ginoo, dili sayon. Kugbog at Ginoo ang responsibilidad kay mong gibutang ngari sa among mga bagay isip nga mamahan, Ginoo. Apan pinaagi sa imong kusog nga imong ihatag ngari kanamo, makaya namong tanan, Ginoo. Magmaisugod kami, Ginoo, sa pagatubang sa matag butang, Ginoo, nga imong ibutang ngari sa among atubangan. Kay nasahid kami, Ginoo, nga ikaw ang Dios nga nakikauban kanamo. Salamat, Ginoo, sa pagpaglig-on sa matag amahan nga niya karon, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa pagpahinumdum kanila, Ginoo, nga ang responsibilidad ni mong gihatag nga na kanila wala sila nag-inusara. Kay ikaw nakikauban kanila, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa imong pagkamatinutan. Kami, Ginoo, magbarog nga malikod, magbarog nga maisugod. Kay ikaw ang nakikauban kanamo. Salamat, Ginoo, sa imong pagkamatinutan. Hallelujah. Ikaw ang puso kanako, nalipayog na lang kanan mo amot man ang problema. Yes, Lord. Walay makapahimulan. Walay maikaguparan sa iyong buwan. Ikaw ang busog, Ginoo. Ikaw ang busog kanako, halipay o galampanan. Kanina lamang ako magtunan. Muabot man ang problema, ay magkakay mo lang, kung may maikakumpara sa iyong buwan. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Huluhulog sa pilan mo, sa pagsimba kanino, O Diyos. Unsa man kalayo ang langit, Guma mo para sa tanan. ikaw ang Diyos, ikaw ang gusto, o kalipay ko. Kamawitan sa pagpalit, ikaw ang gusto. Ikaw ang gusto Ikaw ang ako. Nalibay o galampanan, muamot man ang problema. Walay makapahimulan. Walay makapahimulan. Walay makapahimulan. Walay
Diyos, ikaw ang gusto o kalipay ko. Ikaw ang Diyos, ikaw ang gusto o kalipay ko. Yes, Lord. Ikaw ang among Diyos. Ikaw ang among kusog, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa imong saad. Na dili ikaw mabiya, ni mo talikod ka namo. Bisan asa kami padulong, Ginoo. Bisan unsa ang sitwasyon sa among mga kinabuhi, ikaw nagasaad ug matinud-anon ka, Ginoo, nga nagasaad nga nagaingon nga ikaw makikauban ka namo bisan asa kami padulong. Yes, Lord. Ikaw ang among Diyos. Mura gid na ang pinaka-importante, Ginoo. Ikaw ang among Diyos. Ikaw ang among Diyos. Ikaw ang among Diyos, Ginoo. Kung sa imong pagka-Diyos sa among mga kinabuhi, Ginoo, dili ikaw magapakyas nga rin ka namo, Ginoo. Ikaw ang nagahatag ka namo sa kusog. Ikaw ang nagagiya, nagatabang ka namo. Wala ikaw mabiya ni mo talikod ka namo, Ginoo. Salamat, Ginoo. Salamat, Ginoo. Sa panahon sa mga kalisdanan, sa panahon sa mga pagsulay, sa panahon, Ginoo, sa kalisod, Ginoo. Hallelujah. Amo lamang igataas ang mga kamot diya kanimo, Ginoo. Magadeklara na ikaw ang among Diyos. Ikaw ang among kusog. Ikaw ang among kalipay. Salamat, Ginoo. Makabarog kami nga magmalikod. Makabarog kami nga magmaisugon, Ginoo. Kay ikaw man ang among Diyos. Busa nini nga kabuntagon, Ginoo. Nawata ang among mapagpasalamat, Ginoo, diya kanimo. Dako ang among mapagpasalamat kanimo, Ginoo, kay ikaw ang among Diyos. Masaligan ka. May gugmaon ka nga Diyos. Matinud-anon ka. Kanimo lamang kami, Ginoo, magasalig. Kay ikaw ang among Diyos. Ug kanimo nagagikan ang among kusog. Kanimo nagagikan ang among kaisog, Ginoo. Ikaw ang among panabang. Ikaw ang among dalampanan. Hallelujah, Lord. Salamat, Ginoo. Kanimo lamang tanan, O Diyos, among giuli ang tanang pagpasilungog, mga pagpasalamat, mga pagdaig o mga pagsimba, kay ikaw lamang ang angayan o tapos ng tanan. O karon ang ugma samahan, ang pakigdait sa Espiritu Santo o ang grasya nga natang Kristo Jesus kanunay makikauban ka nato. Kitang tanan aron kita makabarog nga magbalikon ug magmaisugon. Pinaagi ra gyud diha kanimo, Ginoo. Ug katanang dungog himaya atong ibalik diha kaniya sa ngalan ni Jesus. Ug tanan magasinggit og Amen. Amen. Ay, wala. Ako tutulog mo.